Isipin mo ito, isang lalaking walang puhunan, walang koneksyon, walang kaalaman sa negosyo, kundi lakas lang ng loob at paniniwala sa sarili. Isang araw, tumayo siya sa bangketa ng Maynila bitbit ang ilang pirasong kakanin. Walang bumibili, wala siyang pambili ng bigas. Pero 5 taon lang ang lumipas, isa na siyang milyonaryo, may sariling brand, may commissary at may produkto sa malalaking grocery sa buong Pilipinas. Paano niya nagawa yon? Ang kwentong maririnig mo ngayon ay hindi kwento ng isang mayaman na lalong yumaman. Ito ang kwento ng isang ordinaryong tao, isang street vendor na nagsimula sa wala pero hindi sumuko. Sa bawat benta ng suman, sa bawat pagtitiis sa ulan, sa bawat gabing walang kita, itinayo niya ang pangarap niya mula sa kalsada. At ngayon, pinapatakbo niya ang isang negosyo na nagbibigay ng pag-asa sa daan-daang tao. Hindi lang ito kwento ng tagumpay. Kwento ito ng sakripisyo, ng muling pagbangon, ng paniniwala sa sariling kakayahan kahit sinasabi ng mundo na wala kang mararating. Kaya kung gusto mong malaman kung paano mo rin kayang magsimula mula sa wala at baguhin ang buhay mo, tapusin mo ang video na ito at kung gusto mong patuloy na makakuha ng mga ganitong kwento ng inspirasyon, mag-subscribe ka na ngayon. At kung gusto mong suportahan ang paggawa ng ganitong content, maging miyembro ng aming channel dahil bawat kwento dito ay para sa iyo. Simulan na natin. Kabanata 1 Mainit, ang sikat ng araw sa Quiapo, nang una akong tumayo sa harap ng bangketa. Dala-dala ang isang maliit na kariton na puno ng pinitpit na saging, ginataan, at ilang balot ng kakanin na tinulungan pa akong lutuin ni nanay. Hindi ko alam kung mabebenta ko ang lahat o kung may papansin man lang sa paninda ko. Pero isa lang, ang alam ko, wala na kaming pera. At kung hindi ako kikilos, mas lalong walang mangyayari. 18 pa lang ako noon at 1 linggo pa lang mula nang pumanaw si tatay dahil sa sakit. Iniwan niya kaming may utang, walang ipon at walang hanap buhay. Si nanay, kahit na may sakit sa likod, ay pilit pa ring nagluluto tuwing madaling araw para may maibenta ako. Puno ng kaba ang dibdib ko habang pinagmamasdan ang mga taong naglalakad. Sa harap ko, mukhang abala sila, lahat nagmamadali. Sino ba naman ang hihinto sa isang payat sunog sa araw at nanginginig na binatilyong nag-aalok ng kakanin sa kalye? Pero hindi ako sumuko. Tumayo ako roon buong araw sumisigaw ng mainit. Nakakanin, mura lang. Kahit pa halos, wala namang bumibili. Noong araw na yon, halos 10 piraso lang ang nabenta ko at ang kinita ay hindi man lang sapat pambili ng bigas. Pag-uwi ko, niyakap ako ni nanay. Wala siyang sinabing masama, pero nakita ko sa mata niya ang lungkot at pag-aalala. Alam kong nadismaya siya pero pinilit niyang ngumiti. Okay lang yan anak, bukas ulit. At mula noon, araw-araw na akong bumalik sa bangketa. Kabanata 2 lumipas ang mga linggo at unti-unting nakilala ng mga tao ang paninda ko. May isang matandang babae na laging bumibili ng suman, may estudyanteng tuwing recess ay dumadaan para sa banana queue at may jeepney driver na tuwing 2:00 ng hapon ay humihinto para bumili ng 3 pirasong puto. Dahan-dahan, nagsimula akong kumita. Hindi man malaki, pero sapat na para makabili ng 1 kilong bigas, kaunting gulay at panggawa ng panibagong batch ng kakanin. Minsan, sa gitna ng ulan, tumatayo pa rin ako roon. May mga araw na walang benta. May mga gabi na uuwi, akong basang-basa, nanginginig sa lamig at gutom. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman ang sigasig sa sarili ko. Natututo akong ngumiti sa mga customer. Nakikilala ko ang mga tao at unti-unti kong naiintindihan kung anong lasa ang mas gusto nila, anong presyo ang kaya nila at anong oras sila bumibili. Isang araw may lumapit sa aking lalaki. Matangkad, siya nakapolo mukhang negosyante.
Hindi siya bumibili pero tinanong niya ako, "Ilang taon ka na? Ikaw ba ang gumagawa nito?" Tumangulang ako at ngumiti. "Magaling. Malinis ang pagkakaluto. Masarap. May potensyal ka," sabi niya. Hindi ko siya muling nakita pagkatapos noon. Pero ang sinabi niya ay parang apoy na nagliyab sa loob ko. Noon ko unang natanong ang sarili ko, paano nga ba ako uunlad? Kabanata 3. Sa mga susunod na buwan, sinimulan kong pag-aralan kung paano pa mapapabuti ang negosyo ko. Hindi ako nakapag-aral ng kolehiyo, pero palagi akong nakikinig sa mga usapan sa paligid, nanonood sa mga dokumentaryo sa tindahan ng kapitbahay na may maliit na TV, at minsan ay nakikisilip sa mga libreng seminar sa barangay hall. Natutunan kong mahalaga ang consistency. Kaya tiniyak kong parehong lasa, parehong dami, at parehong presyo ang bawat tinda araw-araw. Natutunan ko ring mahalaga ang packaging. Gumastos ako ng kaunti para bumili ng mas maayos na lalagyan, plastic na hindi madaling masira, at label na may simpleng pangalan, Lutong Nanay. Doon nagsimula ang maliit na branding ko. Tinawag ko ang kariton kong Lutong Nanay dahil si Nanay ang nagluluto. At dahil sa pangalan na iyon, mas naging malapit kami sa puso ng mga tao. May mga dumadaan na nagtatanong, ito ba yung Lutong Nanay? Masarap daw, sabi ni Aling Cora. Nakangiti kong sinasagot na oo at iniabot ang kanilang order. Habang lumalaki ang tiwala ng mga tao, lumalaki rin ang kita ko. Nakapag-ipon ako ng konti at nakabili ng dagdag na kaserola at sa wakas nakapagtayo ng maliit na stall na may bubong at ilaw. Wala na ako sa bangketa, may sarili na akong pwesto. Kabanata 4. Sa bagong pwesto ko, mas dumami ang customer at mas dumami rin ang hamon. Isang gabi, nadatnan ko na lang na basag ang ilaw at bukas ang isang bahagi ng stall. Ninakawan ako, kinuha ang ilang paninda, cash box at ilan pang gamit. Nang gabing yon bumagsak ako sa kalsada, luhaan. Pakiramdam ko bumalik ako sa simula. Lahat ng pinaghirapan ko parang nawala sa isang iglap. Pero habang umiiyak ako, dumating si Mang Ernesto, isa sa mga regular na customer ko. Dinalhan niya ako ng mainit na sabaw at sinabi, "Anak, kung dito ka susuko, sayang ang lahat ng pinaghirapan mo, mas marami ka pang mararating." Tumindig ako kinabukasan, mas matatag. Gumawa ako ng panibagong batch ng kakanin. Pinagdugtong-dugtong ko ang lumang plywood para may mapaglagyan ulit ng paninda. Binalikan ko ang dati kong sigaw, "Mainit na kakanin, mura lang." Pero sa pagkakataong ito, may sigla na sa boses ko. Alam ko, hindi na ako bumabalik sa simula, kundi humahakbang lang sa panibagong yugto. Kabanata 5. Sa tulong ng ilang customer, isang barangay officer at ilang kaibigan sa palengke, nakatanggap ako ng maliit na puhunan galing sa isang livelihood program. Gamit yon, nakabili ako ng dagdag na sangkap, nakapag-ayos ng bagong pwesto at nakapagsimula ng delivery service. Gamit ang bisikleta ng pinsan ko, nagsimula akong tumanggap ng order online gamit lang ang isang lumang cellphone. Ginamit ko ang Facebook para i-post ang menu ko araw-araw. May mga estudyanteng nag-share, may mga nanay na nag-tag sa mga kaibigan nila. Dumami ang likes, shares at comments. Napansin ng mga tao, "Uy, ito yung masarap na kakanin sa Quiapo," at doon nagsimula ang pagputok ng pangalan ko. Kabanata 6. Nang makapag-umpisa ako ng delivery gamit ang lumang cellphone at Facebook page, hindi ko akalaing iyon ang magiging turning point ng negosyo ko. Araw-araw, tumutunog ang cellphone ko sa mga order mula sa iba't ibang bahagi ng Maynila. May gusto ng kakanin para sa birthday, merong corporate orders tuwing Biyernes, at may ilang pamilya na naging suki tuwing Linggo ng umaga. Kasama ko pa rin si Nanay sa pagluluto. Kahit na mahina na siya, hindi niya ako iniwan. Siya ang puso ng negosyo namin at ako ang kamay at paa. Habang siya ang nagtitimpla ng tamang alat at tamis, ako ang bumibiyahe
nagde-deliver at nakikipag-usap sa mga customer. Dumating ang isang buwan na ang kinikita namin ay hindi na lang sapat sa pagkain kundi sobra pa para sa ipon. Hindi ko muna sinabi kay nanay. Gusto kong sorpresahin siya. Isang araw, pagkatapos ng maagang delivery, bumili ako ng bagong kalan, bagong kaserola at mga sangkap na siya mismo ang namili. Nang makita niya, napaupo siya sa upuan at tahimik na tumulo ang luha. Anak, hindi ko inakalang darating tayo dito. At ako rin, hindi ko inakalang magsisimula ito sa isang kariton sa kalsada. Kabanata 70 hindi naglaon, may isang malaki at kilalang online food platform na lumapit sa akin. Nahanap daw nila ang page ko at napansin ang mga positibong feedback. Inalok nila akong maging partner vendor. Noong una, nag-alinlangan ako. Wala akong idea kung paano patakbuhin ang mas sistematikong delivery service, lalo na sa pamamagitan ng app. Pero tulad ng dati, ang prinsipyo ko ay simple. Kung hindi ko susubukan, hindi ko malalaman. Tinanggap ko ang alok at sinimulan ko ang partnership. Una ay isa lang ang rider, tapos naging 2 hanggang sa naging 5. Bumili ako ng mga food containers na standard, nagpaskil ng menu na may presyo at in-update ang branding. Ginawa ko itong mas profesional, pero hindi ko inalis ang pinakamahalaga, ang personal na kwento sa likod ng bawat piraso ng kakanin. Hindi ako nagpa-cater ng masa. Pinili kong panatilihing lutong bahay, niluto ni nanay at may pagmamalasakit. At dahil doon, lalo pang minahal ng mga customer ang brand naming Lutong Nanay. Kabanata 8 habang lumalaki ang kita, nagsimula na akong magplano para sa mas matagalang kinabukasan. Isa sa mga pangarap ko ay makapagpatayo ng sarili naming kitchen, hindi lang yung nasa gilid ng bahay o yung lutuan sa pwesto sa kalsada. Gusto kung magkaroon ng maayos na pasilidad, malinis, ligtas at kumpleto sa gamit. Nag-ipon ako, nagtabi sa bawat benta. At pagkatapos ng 1 taon ng walang tigil na pagtatrabaho, nakahanap ako ng maliit na lote sa labas ng Maynila. Hindi pa prime location, pero sapat para sa isang komisari. Kasama si nanay, sinimulan namin ang pagtatayo. May tulong mula sa ilang kaibigan, ilang kontratista na dating customer namin at ilang supplier na naniwala sa akin kahit pa hindi ako malaking kumpanya. Makalipas ang 3 buwan, natapos ang maliit pero kumpletong komisari. May sariling storage, working kitchen at packaging area. Doon ko naisip na hindi lang ako street vendor. Isa na akong negosyante. Kabanata 9 habang tumatakbo ang operasyon mula sa bagong komisari, sinimulan ko ring palaguin ang team ko. Kumuha ako ng 2 assistant cook, isang tagapamahala ng inventory at 2 order handler. Tinuruan ko sila hindi lang kung paano magluto, kundi kung bakit kami nagluluto. Sinabi ko sa kanila, hindi lang ito pagkain, kwento ito, pag-asa ito. Para ito sa mga taong tulad natin na nagsimula sa wala. Bawat isa sa kanila ay dating street vendor, tambay o out-of-school youth. Ibinigay ko sa kanila ang pagkakataong binigay din sa akin ng buhay, ang simula, at dahil doon mas naging matibay ang team namin. Hindi ito basta negosyo, isa itong komunidad. Nagsimula na rin kaming tumanggap ng bulk orders mula sa mga corporate events, kasalan at fiestas. Lalong dumami ang benta at sa unang pagkakataon sa buhay ko, umabot kami ng 6 na digit na kita sa loob lang ng 1 buwan. Hindi ako makapaniwala. Dati, masaya na ako sa 100 piso sa isang araw. Ngayon, may pagkakataon na kaming umangat. Pakabanata 30 isang gabi, habang nasa harap ng computer at tinitingnan ang mga delivery logs, may dumating na email. Galing ito sa isang malaking kumpanya ng grocery chain sa Pilipinas. Nais daw nilang makipag-collaborate sa amin para ilagay ang Lutong Nanay products sa kanilang shelves bilang frozen kakanin packs. Para akong natulala. Hindi ko alam kung totoo ba ito,
Pero nang makumpirma ko na legit ang kumpanya, napaupo ako sa harap ng computer at napaluha. Binalikan ko ang unang araw sa bangketa, yung araw na halos walang bumili, yung araw na nabasa ako ng ulan, yung gabi na ninakawan ako. At ngayon, may kumpanya nang gustong dalhin ang produkto ko sa buong bansa. Tinanggap ko ang alok, pero sa isang kondisyon na lahat ng produkto ay magmumula pa rin sa aming commissary at ang lahat ng empleyado ay galing sa komunidad naming nangangailangan ng trabaho. Pumayag sila at sa wakas, nagsimula ang bagong yugto. Hindi na lang ako street vendor. Isa na akong CEO ng maliit pero lumalaking kumpanya ng kakanin na ipinanganak sa kalsada, pinalago ng sipag at itinaguyod ng pagmamahal sa pamilya. Ang kwento nating narinig ngayon ay patunay na kahit magsimula ka sa wala, basta't may tiyaga, diskarte at paniniwala sa sarili, maaari kang umangat at magtagumpay. Mula sa kalsada hanggang sa milyonaryong negosyo, walang imposible sa isang Pilipinong hindi sumusuko. Kung na-inspire ka sa kwentong ito at gusto mo pang makarinig ng mga tunay na kwento ng tagumpay mula sa mga kababayan nating Pilipino, mag-subscribe ka na ngayon sa i-click ang notification bell para wala kang mamiss. At kung gusto mong suportahan ang paggawa ng mas maraming ganitong content, maging miyembro ng channel. Kasama ka sa bawat hakbang ng pag-asang binibigay natin sa bawat kwento. Tanong namin sa iyo, kung bibigyan ka ng pagkakataong magsimula ngayon, anong negosyo ang sisimulan mo? I-comment mo sa baba. Gusto naming marinig ang kwento mo